Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi nyo ng Merry Christmas. Amen. So sa lahat po ng excited ngayon makinig ng salita ng Panginoon, pwede po ba tayo pumalakpak? Amen. So praise God, maraming excited makinig ng salita ng Panginoon ngayong hapon. And alam niyo po, this God's word for us today is very personal to me. Bakit po? Kasi mga about 10 years ago, binanggit niya na po ito sa akin, but at that time, hindi ko pa po masyadong ma-appreciate. Hindi ko pa po siya masyadong ma-value, hindi ko pa siya masyadong mabigyan ng importance kasi medyo bata pa ako. Pero ngayon, talagang nangusap ito sa aking buhay, and I just want to share it with you, all of you. At ang salita po ng Panginoon for us today is for us to lead the way. Gusto ba natin mag-lead the way? Are we ready to lead the way? Amen. So kailangan kasi natin, before tayo makapag-lead the way, we need to be ready. Dahil kung hindi tayo ready to lead the way, hindi po natin magagawa ang pinapagawa ng Panginoon para sa ating lahat. And before po I proceed to God's Word, gusto ko muna ipakita sa inyo kung sino ba yung ina-idol ko, sino ba yung gusto kong makita sa aking katawan. Ano bang katawan ang gusto ko mangyari sa akin? So meron po ba kayong mga ganoon sa mga medyo tumataba na, medyo lumalaylay ang mga bilbil? May mga ini-inspire, na-aspire ba tayong habulin na katawan? Meron bang ganun? So akin po, ito po ang hinahabol kong katawan ngayon kay Zac Efron. Gusto niyo ba ng ganyang katawan? So wag po kayo magugulat kapag next year, ganyan na po ang aking katawan. So ang kanyang mukha medyo mahirap habulin. Kaya po, doon na lang tayo sa katawan niya, pwede pa i-work out yan. So paano ba nakukuha yung ganyang katawan? Ano bang ginawa ni Zac Efron? He had a daily target of 3,500 calories per day. So yan ang kanyang kakainin, marami yan. So para po siya ay lumaki. So sa atin, baka puro kain ng kain. Hindi pwedeng gano'n, magpapasko na, kakain na naman tayo. Pero tayo dapat mag-exercise. At ang kanyang exercise po ay parang isang Marine, parang isang Navy SEAL, parang isang military. Kaya po naging ganyan ang kanyang katawan. And he had done that for 4 months and 5 days a week. Kaya niya po na-achieve yung ganyang katawan. So kaya ba natin yun? Kayanin natin kung gusto talaga natin ng ganyang katawan. At bakit ba niya ginawa yan? Para saan ba? Ano bang purpose ng tao na to para magkaroon ng ganyang katawan? Because he needs it for a film, for a Hollywood film. He's readying himself para sa isang pelikula. Pero alam niyo po sa ating gagawin ngayon as we lead the way, hindi po to isang pelikula lamang. Hindi to just for show. But this is a real battle ang tawag sa atin ng Panginoon. Kaya we need to be ready for it. And paano ba tayo magiging ready? Sabi sa Joshua 1 verse 6, it says here, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So let us pray. Hallelujah, Father in heaven, Lord God. Nawa, Lord God, na ikaw lamang ang pangalan na maitaas, Lord God, sa hapon na ito. Lord God, wag mo hayaan may pangalan na maitataas maliban sa iyo, Lord God. Lord God, take of the heart, Lord God, of boastfulness, of pride in our hearts, Panginoon, that you alone, God, may only be lifted on high in this place, Panginoon. Lord God, we confess and admit, Lord God, that we could do nothing without you, without your presence, Lord God, without your interference, Lord God, in our lives in this service. Lord God, walang kwenta ang gagawin namin, Panginoon. That's why, Lord God, we ask for your anointing. We ask for your wisdom, we ask for your favor, Lord God, to go with us right now. At Panginoon, buksan mo ang puso ng bawat isa, buksan mo ang aming isipan, Panginoon, that we may really appreciate your word for us today. Lord God, we ready us, Lord God, to lead the way. And Lord God, we claim the victory, and we give you back all the glory and praise. In the mighty name of Jesus Christ, everybody shout, Amen and Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. So kapag tumingin po tayo sa internet, maraming types ng workout. Kung gusto natin ng workout na pangpalaki ng abs, pampaganda ng abs, meron dyan. Pag gusto natin magkaroon ng katawan na parang celebrity, meron dyan sa internet. Pero ano bang gagawin nating workout ngayon? Ano bang gusto natin mangyari sa ating mga buhay? We want a strong and courageous workout. A workout that would make us ready, stronger and courageous for us to be able to lead the way. At unang-una, sa ating workout ay kailangan meron tayong fervent meditation. So ano ba tong fervent meditation? Ano ba ibig sabihin ng fervent? Pag nag-consult po tayo sa ating dictionary, ang sinasabi po na meaning na ito ay
having or showing great warmth or intensity of spirit, feeling, and enthusiasm. So, ang ibig po pala sabihin ng fervent ay kailangan tayo ay passionate, nag-iinit, enthusiastic tayo sa ginagawa natin. Pero pakitanong nga muna yung katabi, kamusta ba ang iyong meditation ngayon? Kamusta ang iyong devotion sa Panginoon? Fervent ba tayo? Nag-iinit ba tayo sa ating spiritualidad ngayon? Bakit po? Kasi when we look at the world around us, mga athletes tulad ni Kobe Bryant, si LeBron James na nasa Cavaliers na ngayon, at si Michael Jordan, ano bang pare-pareha sa mga tao na to na maliban sa nagbabasketball sila? Sila po ay extraordinary, sila po ay mga NBA champions, sila po ay mga MVP, most valuable player. Pag wala po sila sa team nila, malaki ang tsansa na matatalo ang team nila. Pero paano po nila nakamit yun? Paano po nila naabot yung mga achievement na yan? Ano bang ginagawa nila? Ano bang secret nila? Ang ginagawa po kasi nila ay they have this meditation. May ginagawa silang meditation. And they value meditation and they are fervent about it. Talagang every practice, every workout, kasama yung meditation na yun sa routine nila. At during a game, may meditation sila para pag kaawan nila yung referee, hindi nila papansinin kasi they're focused on the game. They need that meditation. And after a game, post-game, gagawin pa rin nila yung meditation na yun. Why? Because they want to take the lead. They want to be champions. They want to be the highest scorer. Kaya po nila ginagawa yan. Value na value nila ang meditation. Paano naman ang mga Kristiyano? Siyempre, gusto rin natin ng prosperity and good success sa ating mga buhay. Amen ba doon? Gusto natin ng prosperity and good success. Amen? Amen. Gusto natin yan. But what is the best way for us to have that prosperity and success in our lives? Sabi po sa Joshua 1 verse 9, have I not commanded you? Sinabi na pala ng Panginoon sa atin Be strong and of good courage. Let's do this workout na pinapagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. And if you want that prosperity and good success in our life, simpleng-simple lang ang dapat mangyari. Kailangan lamang tayo samahan ng Panginoon sa ating ginagawa para tayo mapagpala. Bakit? Kasi ang Panginoon lamang ang hinahayaan niya tayo maging strong and courageous. Siya po nagbibigay noon sa ating buhay. Pero ang tanong, paano nga ba? Paano nga ba tayo sasamahan ng Panginoon? Ano bang dapat natin gawin para samahan tayo ng Panginoon? In verse 8 it says, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Hindi lang po yung basta-bastang success, kasi successful tayo kapag marami tayong pera, kapag sumikat tayo, kapag makapangyarihan tayo, success yan But God is giving us good success. Success that has no trouble added unto it. Yan ang blessing na binibigay ng Panginoon. At Panginoon lamang ang kaya magbigay niyan para sa atin. At alam niyo po, last August po kasi ako'y naatasan ng simbahan to write an article for bigger and better. So sino po ba ang sasama sa bigger and better? Yun, ang daming sasama. So sana po, bumili na po tayo ng ating tickets at makita tayo sa SMX on April 2015. So malaking event po yan ng Church of God. And yung doon po sa aking article, kasi gagamitin po yan sa coffee table book. Yan po ang uso ngayon, mga coffee table book. Sinabihan po nila ako na gumawa ako ng article. So may deadline sila sa akin ng August, kailangan ko matapos ng August. Nagpursige ako para gawin yun, kaya lang hindi ko natapos. Nalipat ng September yung deadline, pero hindi ko na naman natapos. Nalipat ng October, nalipat ng November. Grabe, patay na yung deadline ko. Dead na, kasi talagang na-move yung deadline. At sobrang na-frustrate ako, na-discourage ako sa ginagawa ko kasi gusto ko talaga matapos yung article na yun kasi buong Pilipinas, buong Church of God, Philippines ang makakita noon at di ko pa tapos. At pag in-analyze ko, bakit ba? Ba't ba hindi ko matapos yung article na to? Bakit ba there's no prosperity, there's no good success in what I'm doing? I realize kasi hindi ko pala sinama ang Panginoon. Hindi ko pala kasama ang Panginoon sa aking ginagawa.
Bakit? Ba't hindi ko nasama? Because I have a powerless meditation. Ang aking meditation ay walang kapangyarihan. Bakit? Because I'm only consistent sa aking devotion. Nagde-devotion naman ako eh. Nagpipray naman ako araw-araw at gabi-gabi. Lalo na pagpakain. Nagdadasal ako talaga. But I'm only consistent about it, but not fervent. Hindi ko sa gustong-gusto, hindi ako nag-iinit gawin ang devotion na yon. Hindi ako enthusiastic. I'm not passionate about my prayer life. At in spite na ako po ay desperate sa buhay, I'm desperate. Di ba desperate tayo for the blessing? Desperate tayo for the good success in our lives. Pero pagdating sa meditation natin sa Panginoon, pambihira we're always in a hurry. Magme-meditate tayo sa umaga, kaya lang kailangan natin tapusin agad kasi nagmamadali na tayo umalis ng bahay. Dahil maghahatid pa tayo ng anak, magpapasok pa tayo sa school, sa work. At sasabihin, Lord, babawi ako sa inyo. Sa gabi na lang ako magme-meditate, bibigay ko talaga lahat. Pero siyempre, pagdating natin sa bahay, yung meditation natin, madaling-madali pa rin. Bakit? Kasi inaantok na tayo. Maaga pa bukas. So, God wants to talk to us at every day and every night. Naghahanap tayo, Lord, ba't di mo kinakausap? Siyempre, nagmamadali tayo araw-araw at gabi-gabi. And tayo, very emotional tayo sa buhay. Talagang irritable tayo, namumroblema na tayo, Lord, kailangan kita. Pero pagdating dun sa meditation natin sa Panginoon, heartless naman pala. Hindi natin nilalabas ang buong puso natin sa Panginoon. Kaya hindi makagalaw ang banal na spirito sa ating buhay. At bakit ganito? Bakit powerless ang ating devotion? Kasi hindi naman natin nabavalue yung power nito. Hindi natin nakikita kung anong kayang gawin ng meditation, ng fervent meditation sa ating buhay. Buti pa yung mga athletes nararanasan ng blessing. Tayo ng mga Kristiyano ay hindi natin nararanasan. Alam niyo po kasi, fervent meditation will make us strong and courageous. Kasi pagpapalain tayo ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Kaya po kung gusto po talaga natin ng prosperity and good success sa ating buhay, we should also like fervent meditation. Amen po ba doon? Amen. So, sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Next po sa workout, kailangan po natin, you need to follow your map. Yan po, we need to follow your map para po tayo ay maging strong and courageous. Pakitanong nga sa katabi, are you lost? Ano sabi? Humihingi ba ng tulong, ng direksyon? Bakit ba tayo are you lost? Marami sa atin ang lost sa buhay, lost sa pag-ibig, lost sa kung saan man, ano man yan. Bakit? Kasi baka ganito yung itsura ng ating Bible Ganyan ba ang itsura ng ating Bible? Hindi nagagamit, hindi nabubuksan, nakaalikabok na, nakikiusap na ang ating Bible, parang awa mo na, basahin niyo naman ako. Bakit? Ba't ba kasi natin kailangan basahin tong Bible na to? Ano ba meron dyan? Alam niyo po kasi it contains everything that we need in life. Alam niyo tayo, lost talaga tayo at minsan hindi natin talaga alam anong landas ang tatahakin sa buhay. Minsan hindi talaga natin alam, Lord, ano na bang gagawin ko? Ano bang direksyon mo para sa akin buhay? And we fail to see that God has given it already to us. Itong salita na, when we need something in our lives, we need empowerment, we need love from the Lord, we need comfort, we need hope, we need joy in our life. It's all in God's Word. Kaya po kapag tayo ay nawawala sa buhay, kailangan lang natin balikan yan, and this makes us strong and courageous. Kaya lang ano pong ginagawa natin? We turn away from it. We turn away from the map that God has given unto us. How do we turn away from it? First, we don't read it. Sabi po sa statistics, 40% ng Bible readers have a negative emotion about reading the Bible. They doubt, they get confused, they are having a hard time, tinatamad, they are so overwhelmed. Ang dami nakasulat sa Bible. Siyempre, yun yung direksyon natin sa buhay. Dapat lang na marami nakasulat dyan. And yun yung negative emotions sila while reading the Bible. Kaya later on, what will happen to them? 700 people per day quit reading the Bible. Yan po ang nangyayari sa kanila. And sabihin natin, statistics yan sa ibang bansa. Pero pag tinignan natin ngayon sa Pilipinas, ano ba statistics natin? 6 out of 10 Filipinos don't read the Bible.
Kung sabihin natin, mga 1,000 tayo na nandito sa congregation ito, mga 600 po siguro ang hindi nagbabasa ng Bible dito. Amen po ba doon? No, hindi nag-amen. Nahiya. So yun po, that's one way that we turn away from the Lord. We don't read it. And next, baka we only read it, but we don't follow it. Kasi baka ang sinusundan talaga natin ngayon, ang sinusubaybayan natin ngayon ay mga ganitong libro. Nagbabasa pa ba tayo ng ganyan? Mga pocketbooks? Yeah, may mga tumawa ngayon, may mga nakarelate. Kasi sa unang service na yun, hindi sila nakarelate sa pocketbooks eh. So ano ba, baka dito mas makarelate tayo, ito ba yung binabasa natin, sinusundan ba natin to? Bakit? Hindi ka crush ng crush mo. So nagtataka talaga tayo. Ramon Bautista, ba't di ba ako crush nung crush ko? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong sundan? Akalaan nyo, may nagtatanong talaga ng mga bagay na ito eh, no? Kasi ako, hindi ko pinoblema yan eh. Joke lang. Joke lang yun. Ang gusto ko lang parating, baka mas may ine-enjoy tayong basahin, ibang bagay na basahin, and we miss what we really need to read, God's Word. Baka hindi natin na-enjoy basahin ang salita niya, kaya naliligaw tayo sa landas. Hindi natin alam ang ating patutunguhan. Kaya po, ano bang sinabi ni Lord para tayo ay maging strong and courageous? In verse 7, sabi dito, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Bakit ba natin kailangan sundan to? Nakakatamad eh. Ba't ba natin kailangan basahin yan? Why? Because it leads us to a prosperous life. Do we want a prosperous life? Do we need a blessed life? Amen. Then we should read it and we should follow it. And next, what's a deeper reason why do we need to follow this map? Because people are blinded. Marami po sa buong Pilipinas, sa buong mundo are blinded. Hindi nila alam talaga kung saan ang landas. Buti pa ang taga-COG, alam at nakakarinig ng salita ng Panginoon. Alam natin yung landas natin. But outside this church, marami pong blinded na tao, na kabataan, na pamilya. Katulad po ni Joshua Cook. Sino ba to si Joshua Cook? Siya po ay 19 years old. And last 2003, pinatay niya po ang kanyang magulang. Yan po ang ginawa niya. At ano pang sinabi niya nung pinatay niya ang kanyang magulang? Nung in-interview siya, sabi niya, I loaded the gun. I pointed it at her, sa nanay niya, and shot her in the face. I walked down the steps. I stepped over her body and shot my father in the head one more time. Grabe no? Grabe ang pagkabulag ng kabataan ngayon. Hindi na alam ang tamang landas. Ba't mo gagawin yan? Bakit? Bulag eh. Kaya ano po nangyari sa kanya ngayon? He's now serving a 40-year sentence in jail. Kung kailan siya po ay dapat na mumuhay ng blessed life in his youthful days, nakakulong po siya sa kulungan. Hindi po niya magawa ang lahat ng yun. Kaya po, ano bang commandment? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon? Ano ba dapat gawin ng mga taga-COG? Ano ba dapat gawin ng mga Kristiyano? In verse 6 it says, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. God wants you and me to lead the way because thousands of people, thousands and millions of Filipinos are blinded. At paano tayo susunod sa Panginoon kung hindi natin din alam, hindi natin binabasa, hindi natin sinusundan ang salita niya? How will we lead the blind if tayo mismo are blinded as well? At isa pang bagay, bakit ba gusto ng Panginoon that each and every one of us would lead the way? Ano ba ang rewards when we lead the way? Ano bang blessing after nito when we lead the way? It says here, in verse 5 ng Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. From the wilderness in this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said
to Moses. So what is the reward when we lead the way? First, we receive the blessing of the Lord. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, sa command niya sa ating buhay, sinasamahan tayo ng pabor ng Panginoon. Next, we accomplish the vision. Meron tayong vision na born again Pilipinas. Yan ang pinaglalaban natin, and God is willing to give us this territory. Gusto ba natin yun? Born again Pilipinas. Amen? Pinaglalaban natin yan, iniiyak natin yan, niluluhod natin yan sa Panginoon. And we need to lead the way if we want to accomplish the vision. And finally, we claim the inheritance na binigay sa atin ng Panginoon. If we lead the way, may mana pala tayo mula sa Panginoon. Hindi natin nakukuha because we are not leading the way. And finally, what will make us strong and courageous? We need to find our missing piece. What is this missing piece na hindi tayo makabuelo? Hindi natin ginagawa sa ating buhay. Ano bang ginawa ni Joshua? Ano bang ginawa ni Joshua? Kaya na-receive niya itong mga rewards na to mula sa Panginoon. It says in verse 2, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving them, the children of Israel. And if we will study the background of the book of Joshua, grabe po si Joshua, kung paano po sa dumikit, sobrang dinikit niya ang sarili niya kay Moses. Yan po ang kanyang ginawa. Dinikit ni Joshua ang sarili niya kay Moses at na-appreciate niya kung sino si Moses sa kanyang buhay. Kasi si Moses was following God flawlessly. Kung anong sabihin sa kanya ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Kung sinabi ni Lord kay Moses, punta ka dito, punta ka dyan, yun ang gagawin ni Moses. At dahil nakadikit si Joshua kay Moses, nakuha niya yung ganong spirit. He also followed God flawlessly in his time. That's why he received the blessing. Next, si Moses po kasi had this intimate prayer life. Grabe po manalangin si Moses, talagang binibisita siya ng Panginoon. Talagang yung presensya ng Panginoon ay kumikilos sa kanyang buhay kapag siya ay lumuluhod at nananalangin, sinasagot siya ng Panginoon. He had this intimate prayer life. At buti na lang nakadikit si Joshua sa kanya. Dinikit ni Joshua yung sarili niya sa kanya. Kaya siya rin po, si Joshua, ay may intimate prayer life. At alam niyo po, minsang nagkamali si Moses sa kanyang buhay. Kaya hindi po siya nakatungtong sa promised land. Pero nakadikit kasi si Joshua kay Moses eh. Kaya po, yung pagkakamali ni Moses, hindi yan ang inulit sa kanya. He had corrected the mistakes of Moses. Kaya po na-receive ni Joshua ang rewards of leading the way. He had inherited the land. At yan po ang missing piece. Minsan hindi natin na appreciate yung mentors natin, yung mga Moses natin of today. Pero yung mga Moses natin of today, sila po yung nagbibigay sa atin ng strength and courage for us to be ready to lead the way. So yan po ang ginawa, yan po ang nangyari kay Joshua. Ano bang missing piece natin madalas sa buhay? Alam niyo po, isang bagay lang, isang maliit lang na bagay ang nakakalimutan natin throughout this verse. Ano bang ginawa ni Joshua? Joshua learned how to appreciate. He appreciated the Lord na kailangan niya ng time with the Lord. So he appreciated fervent meditation with the Lord. He appreciated that he needed God's word for his life sa kanyang tatahakin sa buhay. And finally, he appreciated his Moses, his mentor sa kanyang buhay. Kaya po siya po ay naging strong and courageous. And he is ready to lead the way. Ngayon po, tayo po ba ay may heart of appreciation? Tayo po ba ay appreciative? Diba? Simpleng word. Pero minsan yun pala yung nakakalimutan natin sa buhay. At alam niyo po sa akin, ano po ba yung madalas ko na hindi na-appreciate sa buhay? Sino ba yun? O ano ba yun? Hindi ko na-appreciate sa buhay ko. Ito po ay ang aking nanay. Minsan ganun tayo, di ba mga kabataan? Minsan hindi natin na-appreciate ang ating magulang. Kasi ano bang ginagawa ng aking nanay dito, especially sa church? My mom is really
passionate in worshiping the Lord. Talagang patay kung patay na hindi tayo aalis sa lugar na to hanggat hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Ganon siya kauhaw to receive that kind of spirit kay Moses na talagang face-to-face encounter with the Lord, a heaven here on earth experience. Kaya because I didn't appreciate my mom, I was far from my mom. Malayo ako sa aking nanay, so hindi ko po siya nakikita. I don't watch her closely in what she does in her life. And what happens to me, I follow God partially. At alam niyo po, my mom has an intimate prayer life. Siya po ay gigising ng madaling araw. At minsan magigising po ako doon kasi narinig ko po ang kanyang boses, nag-worship sa Panginoon. Kaya lang dahil ako po ay hindi ko po siya na-appreciate, I don't talk to her that much. Kausapin ko lang siya pag kailangan ko yung kotse, pag may kailangan akong gawin, may kailangan ako sa kanya, doon ko lang sa kinakausap. So what happens to me when I don't talk to her, I don't learn from her. Then ano nangyayari sa akin, I have a poor prayer life. At syempre ang ating mga magulang ay may mga pagkakamali rin sa buhay. Pero dahil hindi ko dinikit ang sarili ko sa aking nanay, who is my Moses today, dahil malayo ako sa kanya, I didn't appreciate her. I repeat the same mistakes all over again. That's what happens when we don't know how to appreciate. We miss a lot in life. And sa aking buhay, I thought I was appreciating her already. Kasi nakikita ko naman kung paano niya ako suportahan, na-acknowledge ko naman na nandyan siya para sa akin. Pero ngayon that I'm preaching about appreciation, grabe! Hirap na hirap ako. Paano ko i-verbalize? Paano ko sasabihin kung gaano ko na-appreciate ang aking nanay? Wala akong masabi. Ilang weeks na ako nag-iisip. Kanina sa first service, wala akong masabi. Kanina before the service, 1:30 p.m., wala akong masabi. Lord, ano ba sasabihin ko? At until now, hindi ko pa rin alam ang sasabihin ko on how I appreciate my mom. Bakit? Kasi baka yung puso ko naman talaga ay hindi appreciative. Kaya, for all those years, nakita ko lang pala kung anong ginagawa ng nanay ko para sa akin. Pero hindi ko naman pala siya na-appreciate. Yan po ang kulang madalas sa atin. At aantayin pa ba natin tong araw na to in verse 1 that after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass the Lord spoke to Joshua, son of Nun. Antayin pa ba natin na may mawala sa atin? Antayin pa ba natin na may mamatay sa ating pamilya bago natin iparamdam yung appreciation natin? Antayin pa ba natin mawala ang binibigay ng Panginoon sa atin bago tayo magkaroon ng heart of appreciation? Kasi ganun talaga nangyayari. Magiging appreciative lang tayo kapag nawala na isang bagay sa atin. Pag namatay na ang ating magulang, pag namatay na yung ating anak, pag nawala na yung pabor ng Panginoon sa ating buhay, doon lang natin ipaparamdam ang appreciation. Kaya lang, wala na. Wala na. It's too late. At ganoon din ang Panginoon sa ating buhay. God has always been there for our lives. God has always wanted to talk to each and every one of us. God has always been there to give the direction in our lives. Here's the map, but we don't appreciate it. Here's your parents, here's your Moses, here's your family. But we don't appreciate it. At ngayon, baka may isa pa tayo hindi ma-appreciate sa buhay. Ano bang pinapa-appreciate ng Panginoon sa atin? In verse 6, sabi dito, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. This is God's command for us to lead the way. At
At minsan yung tawag ng Panginoon din sa ating buhay, we miss to appreciate as well. Kaya, alam niyo, kahit anong gustong gawin ng Panginoon to bless this church, kahit anong gustong gawin ng Panginoon to bless each life na nandito, hindi niya magawa kasi bakit? Yung puso natin, hindi marunong mag-appreciate eh. Kasi yung puso natin, gusto lang yung malalaking bagay. Gusto lang natin yung rewards. Gusto lang natin yung malalaking blessing. But what is God teaching us right now? Yung mga hindi mo napapansin na bagay, yung mga maliliit, yung mga simpleng bagay, yun pala yung dapat natin i-appreciate. Kasi dun pala nanggagaling yung blessing. Nandun pala yung blessing para tayo'y lubusang pagpalain ng Panginoon. Kasi paano naman natin i-appreciate yung malaking bagay? Kung yung maliliit na bagay na binibigay ng Panginoon sa atin ay hindi natin alam, hindi tayo marunong mag-appreciate. At ngayong hapon po na ito, ano po, naintindihan ko po kayo na ang hirap mag-appreciate kapag nasanay na tayo all these years na hindi naman natin na-appreciate yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Hindi naman natin na-appreciate yung pamilya natin. Talagang minsan, kalos na yung puso natin. Hindi na makaramdam. Punong-puno na ng sama ng loob. Punong-puno na ng pride. Kaya ang hirap mag-appreciate. Kaya po ngayong altar call po natin ngayon. Dahil mahirap po makakuha ng heart of appreciation. Ilalapit po natin yan sa Panginoon at iluluhod at iiyak. Kasi kailangan natin ang heart of appreciation that we may receive God's blessings talaga sa ating buhay. And if this is you that you've missed to appreciate the simple things that God has given in your life, especially family. You miss to appreciate your mom. You miss to appreciate your dad. You miss to appreciate your children. You miss to appreciate this church. You miss to appreciate your life. I invite you to come to the altar and say sorry to the Lord. Lord, sorry for this hardened heart. I want a heart that is appreciative of you. Maliit man o malaki, doesn't matter. I just want to appreciate your goodness and your favor and your blessing in my life. So if that's you, I invite you to come to the altar and we will pray unto the Lord and we will worship Him for who He is, for what He's done in our lives. Hallelujah.